Good morning, ladies and gentlemen. So today we are going to discuss about cement. Okay, so this is yours truly, Architect Jenny D. Libot. This is a very simple explanation all about cement, an explanation about the notes that I have provided you in the Google Classroom. So here, what is concrete? Okay, first we are going to learn what is concrete because most of the time concrete is being mixed up with cement, no? So what is concrete? So ayan, that is the picture. Very famous, no? Muna itong concrete. So concrete is a heavy, rough building material made from a mixture of broken stone or gravel, no? Atong mga aggregates, then cement and water that can be spread or poured into molds and that forms a mass resembling stone on hardening. So that is concrete. Okay. So another definition of concrete we have here, artificial stone-like building material, no? Made by mixing cement and various mineral aggregates with sufficient water. Okay. So kanang magmix ta sa ato ang concrete, dili siya dapat kuan kanang daghan ra kaayog tubig. Sufficient, no? It is enough to mix all the in kung sa cooking pa nato no sa mga ingredients na gikinahanglan nato para ma-form ang isa ka concrete. So dili siya pwede nga daghan ra kayo og water kay ang mahitabo lasaw kayo ang atong mixture dili siya ingon ana ka lig-on. Okay, we have two types of concrete. We have plain and reinforced concrete. In the higher level, I think that is fourth year or no, fifth year, you will learn reinforced concrete. So that is one of your subjects. Ang plain concrete, ang difference lang ani sa duha, the plain and reinforced, is that the reinforcement. Okay? Kung plain concrete lang, it is just the mixture of all the uh, materials being mixed together, the aggregates, the water, and your binding agent, which is the cement. That is the plain concrete. When we say reinforced concrete, from the word itself, reinforced, naana siya reinforcing bars. That is what we call the reinforced concrete. Now, in making the concrete, we have the binder. Now, what is the binder? Of course, a picture makita na ninyo, no? This the most used binder in concrete, of course, it is the Portland cement. So, there are alternatives like this one. It is being said it is the GGBS and fly ash. I gave a notes for the fly ash and the different types of cement na dito sa inyong notes. You can do research and have one by one no nga research about those type of cement so that you can learn more. That is your responsibility as a student. Okay, so here we also have the aggregate in order to make your concrete. So the aggregate comes from ranges from the fine aggregate, which is our kanang sand, no? And going to the coarse aggregates, kanang dagko-dagko na natong aggregate. So, kung sa ato ang gigama nga mga beam and kanang columns, ingon ana, so we need to choose the right size of aggregate. Dili pwede tong sobra ra kadako kay basin ang resulta tungod kay daghan kag mga ties nya na ay dili na noon siya musod didto jud sa kinaubsan. So it is very important to know the type and the size of aggregate nga imong gamiton for your kanang structure. And we also have the fine aggregates which is ang sand. Now during sa una nga panahon, labi na sa panahon pa ni Marcos Senior, kanang wala pagibawal ang kanang sand sa dagat. So sa unang panahon makakita kag karaan nga building, ang walls or even ang ato ang mga karaan nga hollow blocks, it is made of daghan nga sand nga gikan sa dagat which is puti. No makakita ka, maka-remember ko sa una nga ang sand gyud sa una kanang iila po ng ayagon no ipadapli nila tong fine and then katong mga medyo kuan pud kaayo kanang naay course naay gagmay nga shells ingon na ikuyog to nila no sa as an aggregate para sa
kanang gigama nga concrete. So mo na nga mahitabo tungod kay gikan siya sa dagat na dili gid siya maglungtad kay nganuman in making the reinforced concrete we know that we have the bars. And ang bars na to, metal ba yan na siya? And we know that ang metal, kung in contact siya with ato ang something nga salty, no? Kana siya matayan. That's why kanang makapansin mo sa inyong mga papa mo adto ta sa dagat no magsakay sasakyanan nga na inaguli sa balay bisag unsa na siya kakapoy kasagarang papa hugasan yun ang sakyanan bisan og dili fully washed basta kay mabubuan gyud niya ng ilawom sa makina no ingana kay kanang duol ta sa dagat ang hangin magdala na siya og kanang salt. So mo na nga sa unang panahon ang gigamit is ang kanang sea sand. I mean sea sand. So karon is river na no river na nga sana nga atong gigamit. So sa una during the time of Marcos Senior and sa previous ang gigamit is kanang sea sand. And then makahinumdum ko sa una when I was mga wala pa ko na eskwela elementary moadto mi dito sa Bikini Beach as in dako pa man na kaayo nga kuan sa una kanang dako pa kaayo ang area nga puro puti gyud no nga sand karon medyo makakita nakagdaghang area nga bato-bato siya so sa unang panahon kanang Bikini Beach dinha sa Dawis diha gina noon sa una no nga diha manguha ang mga tawo og kanang sand and then libre sa una manguha ang mga tawo didto no karon dili na pwede it is being regulated by the government dili na siya pwede aside sa makamaot siya porma makadaot siya sa environment kakuhaan na tog mga sand dinha sa atong baybayin and then himupon pa pud siya nga building nga dili man sad maglungtad kay dili man compatible kung magama tag reinforced concrete mo na siyang gi-regulate na siya sa government. So here with our aggregates we have the fine and going to the coarse nga aggregate. Okay? So here next we have few terms to remember. So these are the different types of mixes and the corresponding nga terms. So when we say cement paste, it is a combination of cement and water lang na siya. Okay, the cement paste, we are going to use that one kung magsumpay ta og gigama nga structure nga concrete nga structure or reinforced nga concrete nga structure. So for example, nagbuhos ta og slab. Okay? Nagbuhos ta og slab ana. And then tungod kay gamano-mano man siya because dili kasulod ang ato ang boom truck ug atong cement mixer no mga heavy equipment dili kasulod kay gamay ra kayo ang karsada and it is dangerous. Now you decided as an architect nag-decide ka nga magmano-mano kay maura jud ang pwede. So night times nga dili jud maapas nga as in 24 hours gid mag-work ang mga workers no ma-stop sila inagka alas 5 or igo nga mahurot ang tanan nga na mix nga dili na magdugang para dili madugay og uli so naay point nga kailangan ka mag joinery so kanang sa naundangan nimo og mix and then the next day kailangan na pud ka mag-pour og concrete kay motiwas sa imong gigama nga slab you are going to use the cement paste. It is a combination of cement alone and water. Mo siyang i-mix og maayo and then ibutang nimo siya kung asa ka mag sumpay. Okay? The same ra pud sa column. Because sa column labi na kung mano-mano no, mano-mano kanang dili man na siya nimo makasa. Okay, for example, let's say even in a one-story building, okay? In a one-story building, you have kanang let's say 3 meters from the ground going to the top of your beam, no? 3 meters na siya. Now, from the ground, muilawom pabaya ka padung sa footing nimo. So, kana pa lang siya daan, dili man na nimo makasa ang porma. Okay? Dili nimo makasa tanan ang porma sa imuhang kolom.
So maputol gud siya because mubo ra biya pud ang ato ang hollow blocks, and then dili sad kaya sa workers kung kas-ahon nimo ang 3 meters kapin gikan jud siya sa kinababuan, dili no, very dangerous. So imo siyang putlon at a specific point nga moingon si engineer nga ani ra nga point pwede ta mo putol sa atoang kuan kanang masa, and then the rest ana isumpay na nato ang rest sa column padong sa beam so that monolithic siya nga pagkatrabaho. Now ang mahitabo, inagsumpay na because you've made the first batch of concrete, nagform ka dinha, nagbuhos ka, you already have a porma na, no, then kuhaon na nimo ang nahuman nga porma, and then ibalhin nimo sa ibabaw, and then you pour again another mixture, but before that mo nang cement paste ang imong gamon. So katong cement paste una ay ha ka magsumpay og another concrete mix. Okay, next is the cement mortar. Cement, water, and sand. Cement mortar kani nga mixture gigamit ni siya sa unsa man kanang plastering nato. So mayon na masonry mortar, cement, water, sand, and lime. Okay, so gigamit na sa from the word itself masonry, no, sa pagtaod sa tong stone nga masonry, bricks masonry, sa tong hollow blocks nga na. And then we have here concrete, no, concrete mo na itong gisgutan, cement, water, sand, and the coarse aggregates. Okay, mo na ito ang mga mixtures. So next here we have the advantages of our concrete. Okay, so number one, ingredients of concrete are readily available in most places. Now this is very true. Kaya nga naman, bisan karon, bisan layo-layo nga lugar na ay ginagmay nga mga hardware, or kung layo-layo man siya, sayon ra siya i-deliver. Why? Because our Portland cement, nga kasagaran natong gigamit, ang bags of cement tungod kay nakabag siya, very easy ra siya i-transport. Okay? Readily available lang, like for example ang ato ang aggregates, ang atong water nara na sa ato ang surrounding. So that is one advantage of concrete, no? Next is, unlike natural stones, concrete is free from defects and flaws. So ako mong tudluan about the stones before, di ba, kailangan siya i-quarry, bugat siya kaayo. So here kuan ba siya, kung moingon ka kanang durability ni concrete, it is very high, lig-on siya, labi na kung ang imuhang mixture sa imuhang concrete is class A, no, or double A. So it can be cast to any desired shape. Okay, kita dire hilig man ta og post and lintel. Now when you go to Brunei or any country like Brunei, no, nga daghang mga mosque, those structures are sila concrete na sila tanan, kanang dome, yan na. It is poured concrete. Munang sa Brunei is kusog ang negosyo kung naa kay batching plant. Kaya nga naman nagkasagaran mga structure nila, and most kanang family didto nga saglayo-layo na nga relative sa kanang ilahang sa sultan ningon ana naagi na sila mosque, and then most of the structure ay nakalingi, nakadome ba, so kanang kuha na siya, poured concrete na siya, no? So, mo nang, ang nakanindot ni concrete, tungod kay you can make different types of forms para mag-shape kaniya, no? Nindot siya gamiton. Okay? The casting of concrete can be done on working on site, which makes it economical. Kaya ato man ka sa site magtrabaho. So, kung the traditional way of working is labi na kung good ang weather, pwede ra ka kapadayon, o dili good ang weather, pwede ra sad ka muundang kariyo, no? Ang nakanindot lang ani niya, you don't have to store kanang whole wall nga na dili pareha sa kung kitay mo gamit kag lahi nga material aside from concrete nga mo gama kasi mong balay, kanang kailangan ka og storage, no, nga dako. But kung concrete imong gamiton, you just have to store the ingredients na kailangan nimo. And maintenance cost of concrete is almost negligible. Almost negligible. Okay?
Concrete makes a building fire safe due to its non-combustible nature. That's why ang atong firewall, remember, so made out of no concrete, and also um ang firewall lang nato kasagaran nagamit mo tag hollow blocks, but in between the blocks kay concrete ang gyapon na siya, no? And then kung sa ato ang elevators, no, sa atong wall ana, syempre buhos na siya tanan, no? And concrete is resistant to wind and water. Water, it is resistant to water kung naa kay additives. No, you can place you can include or mix additives in making the concrete to make it kanang kuan dili ma sudlan og water. Though in the later on nga slides naatay lahi-lahi din ha nga type of kanang kuan cement. Okay? Nga pwede. So, disadvantages, naatay advantage na po tay disadvantage of concrete. So, compared to other binding materials, the tensile strength of concrete is relatively low. Very low siya when it comes to tensile. So, that's why we have, aside from plain concrete, we have the so-called reinforced concrete. So, the reinforced concrete is a balanced combination of the strength of your bars and the strength of your concrete. So dili pwede nga sobra ra siya kanang kuan, sobra ra siya ka daghan og reinforcement, dangerous na siya, di pud pwede nga kanang gamay ra sad ang reinforcement kay gamay nga kanang sayaw sa imong building because concrete is low in tensile strength, mabali, dali ra sad mabali, no? You're not giving time for the people residing in the building to get outside, to run away. Okay, so that's why reinforced concrete is a balanced combination between um, our concrete and the strength sa ato ang kanang bars. Because as you can see here, one of the disadvantage number one gid ana, kulang gid siya sa stencil, no, nga strength. Pero kung imo siyang it is very strong when it comes to compressive strength. That's why bitaw sa karsada, wala man na siya kanang kuan. Ligon gud pud ang karsada kung naay bars kay kuan man siya kanang um, even ang rebars na ampud siya compressive strength, but kanang ang atong karsada nagkinahanglan gina siya og lig-on og ang type of bonding agent nga gamiton nimo is katong class A, dili tong ordinary. Okay? Concrete is less ductile. The weight of concrete is high compared to its kanang strength. That's why kanang kuan siya. Delikado siya kung wala siya reinforcement, no? Gamayng kiay. So, tungod kay bugat man siya, dali na po siya mahagbong, no? Concrete may contain soluble salts. Labi na kanang gikan sa ato ang mga aggregates, no? Soluble salts cause efflorescence, yung maputi-puti na siya. And then, we know kanang mga salts din ha, di po na siya, kung daghan na siya kay content og salt, dili siya maayo sa ato ang kanang reinforcing bars. So, kasagaran yun ani is, for example, naka sa isla, and then ang tubig sa isla is parat-parat, and then nagtinapol magkaghawling og kanang lahi nga water sa other nga town. So, ang nahitabo, katurang parat-parat nga tubig imong gigamit. So, naa siya salt. Okay? Cement. Let's move to cement, no? So, cement, very famous yung gamit na to. Katong nabasa na nato sa slide kanina, the Portland cement na to, very famous nga itong gamit. So, a powdery substance made with calcine, lime, and clay. It is mixed with water to form mortar or mixed with sand, gravel, and water to make concrete. So, in other words, our cement is the bonding agent, no? Is the binding agent sa ato mga kanang materials or the ingredients to make a concrete. Now, I have a story with this one, with the binding agent nga si cement, no? Kanang sa ako pa like I think that was 7 years ago. Kanang mahilig magnegosyo-negosyo, no? So
because my brother is a civil engineer, I talked to him unsaon ako kay ingon ko nga kanang bro kanang gusto ko magama o gamay nga kamalig nga adton ako ipamutang akong mga ukay-ukay. Kay para mga tao musud ra din ha mamili diretsyo. So gusto ko magpayag-payag nya. Pero wala ko ingana nga dako nga kwarta nga kaya nako i-put up sa structure no. Kanang dili na ko kaya nga mugama sa typical nga kanang footing and then naa na po'y posting ana gusto lang ko nga kanang kahoy and then butang na ako diha sa yuta kay para motindog siya, 'no, malig-on siya. So, gusto na ko nga katong cucumber lang, magbuho lang ko cucumber niya na mix didto. And then ingon ko niya, "But wala na ko'y kwarta ikapalit og kanang aggregates." Kay mahal ba ang aggregates, no? Almost atong sa una nga time almost kuan pa to siya 1,400. It was 1,400 per cubic kanang meter and then together with the sand. So mo na yang presyo sa unang panahon. And then pero wala gihapon ko kay wala jud ko'y kwarta but gusto lang ko magnegosyo ginagmay nga katong kanang ukay-ukay kay para ma-roll nako akong kwarta somehow na income. So ingon siya nako, "That's not a problem." Ko nganong dili man ingon siya nga naa man kay semento. Yes, na ako'y semento nakapalit ko og isa ka bag which is 100 kapin pesos ang isa ka bag. And then he said, "Kay balo ka ang yun siya, mura makagkuan oy kanang dili daw architect kay nakalimot daw ko unsa ang kanang ah unsa ang semento. Ingon siya, your cement is just the binding agent or the bonding agent. Meaning to say, whatever you mix together with cement and water, iyan na siyang i-bind or iyang i-compact. So, meaning to say, I can use kanang yuta. Yan na clay, yan na, di ba? So, ingko bitaw sad no. So, no, I tell the workers, ko sa mga workers, dali-dali ka nang masahi ko og kanang gami ko og kuan pang footing ani nagpabuho na ko nila but they're questioning me nganong gapabuho ko nga wala ko ga order og kanang aggregates, the fine aggregates and the coarse aggregates. So I told them kanang no kana ra nga atong gamiton kanang yuta nga naa sa gawa. So nagkatawa sila. At the same time, ako po nagkatawa ko, but I was really serious kay mo gingon sa kong brother, and yet it was really very effective. Nga naman, maski niabot si Odette, wala na unsa nga ko ang kamalig, no? Ligon ra gyapon siya niya. Kanang bisag buho ra to siya, and then naara gihapon, intact ra gihapon ang footing, no? So, ang gibuhat, ingon siya, unsaon man ni ma'am, pagkuha ra mo yuta diha, kanang kilid-kilid, yuta, kanay bato-bato ginagmay, and then, i-mix sa kuan, butangig simento, butangig tubig, i-mix, ibutang din ha, ikuyog sa kanang tiil sa kanang kuan, kanang, poste, kanang isa ka kahoy dinha nga 4x4 sa ako ang kukulamber. So they were laughing pero after that napurma na nila ang kamaliging sila pwede ra day no. Sige magngani pud ko. So tungod adto my workers had idea also ka ay nga naon naman day dili ta palit na daghan dito sa Bukidnon manggama lang tag gamay nga kusina we can do that dili na kailangan magpalit-palit di ay no. So uh, that was an experience for me nga kanang ang kuan ba importance of cement no it is dili na to kalimtan niyang term nga it is a bonding agent or the binding agent of the different ingredients nga imo i-mix together with water. So here we have the first ingredients to make the cement. We have the lime. Okay, the lime. Importante. Hmm? Kana siya. And then next we have iron. Okay, kani si iron, it comes with different color, but this one, the gray one is the dark one is the universal iron oxide, no, kaning black. And then we have here the different color. So matinga ka, ang karaan nga siminto na ay kasagaran red.
di ba? Na uban green. But here we have the different colors. You can actually make your kanang cement, no? Kuluran ni mo red mo na malampaso ta. Kani gyud si red oxide mo oy kuan nga iron oxide nga red mo oy naisala rin nga magsigit ta og panglampaso sa atong simento magpalit og floor wax nga pula. So mao na siya ang gibutang. Iron oxide nga red, we have yellow, green, blue, brown, orange, and black. So mo na siya no kasagaran mo na ginamix. So para sa ato ang kuan kanang cement. We have silica next. Kana siya known as this silicon dioxide known as silica. Okay? Next we have the alumina. Okay? Next we have the calcium sulfate. So I think you already have this one sa notes nga kung gihatag ninyo on sa use ani nila. But I will review it. If wala, I'm going to give you another PDF kung unsa ning mga usage ani nila nganuman nga naa ni sila sa cement. Okay? So, in making the cement, we have different processes. So, kaning nga table or framework, this shows you how it is being made, no, from the quarry going to the distribution. So, sorry kayo kay na akong naong ani, but in your PDF, this part here is already the storage of the cement, or this is the final stage of the cement na nakabaging na siya. Diretso siya sa bagging. So, from here with the quarry, sa limestone quarry, of course, partner kita si excavator and our dump truck, no? So, si dump truck ang atong mag-haul, and then it comes with a different processing, including the crusher. We have the different stages of crusher, kay dili man siya pwede nga mag-crush nimo siya in a single crushing lang, dili pwede. So, gubas na nato makina pugso na to. So, pareha na gud og thought nga manggama ta og kanang shake. Dili siya nimo pwede kas ahon nga ipakusog jud nimo mga guba na tong blade, maguba nga tong makina. So, kinanglan hinay-hinay lang, kalma-kalma lang. So, we have different stage of crusher until maabot siya sa proportioning, grinding, then lutoon, no? Nasa kiln. So, lutoon siya. Then it becomes a clinker, and then hangtod nga moabot siya sa kuan pagbagging na diretso na siya. So I think I already gave you a link nga gikan sa YouTube how cement is being made. That's very interesting video. I hope class you are very studious, no, maski tagaan lang mo nako og kanang links and all the PDF. I know you are very responsible kay og dili mo mag-responsible wala mo makatunan. Okay, it is on your own effort. So here we have the different types of cement. Now, here kanang you can do research on these different types of cement usay gamit nila. So we have here colored cement, to kung gingon ninyo, no? We have here the white. Sa una, sige kung kakita aning white cement sa una, college days naapa ni siya. I think naagi hapon karon, but siguro pre-ordered na kay nag-order ko ani a year ago ingon ang hardware wala na sila nag-stock kay abot siya og kanang exposed na, no, kaging na siya kay wala kayo mamalit. But you know what, class, the white cement is really interesting and nice kayo siya kay nganuman last year I made a design of a comfort room, and then because the people staying there are elderly, dili sila pwede ka nang ma-slide sila, and ang gamiton man good like tiles in the long run, ang tiles medyo slidey na pud siya. So ang gihuna-huna adto is pebbles. Washed pebbles. Now, instead of making the washed pebbles, gimix na ko siya og white cement. Okay? So, ibutang na nimo dito ang pebbles with the white cement, mura na siya nakagrout afterwards, no? Pebbles good to ang salog. So, nindot man siya ang white cement, pero wala na siya kayo gigamit karon. Hopefully, many people will still use the different types, no? Kuan. So, here, please make a research on these different types of cement. And very important, the different types of Portland cement. Okay, for the different types of cement, kaning Portland cement,
naa siya lain-lain nga type. So, very important to know about these types kay mao gini kasagaran nga ato ang na-encounter sa ato ang mga structures nga gi-build. No, so we have the type 1, type 2, type 3, type 4. Type 1, normal, used for general constructions. Type 2, moderate, reduced content of tricalcium aluminate, making it more resistant to sulfate, construction of large piers, and heavy retaining walls. So type 3, high early strength. Type 4, low heat. Low heat, reduced content of tricalcium silicate and increased content of dicalcium silicate used in construction of massive concrete structures as gravity dams. So, I mean, daghang klase-klase nga types of Portland cement. But you have to choose the right one for the right structure and for the right weather nga gikinahanglan. So, kung kalsada, lahi po na siya. Kung sa, but for type 1, mao ra ni kasagaran itong gigamit. Okay? So, thank you very much for listening to my discussion. Okay? Yours truly, Architect Jenny.